Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako po si Sarinas Paloma at yung ilalahad kong aking natunan para sa daily devotion na pinamagatang anong tatlong uri na kamatayan. So, ang concept natin yun is death. Then, ang scripture natin yun is Genesis chapter 2, verses 17 na sinasabi, "But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." So, ang ating katuruan is number 1, may tatlong uri ng kamatayan na tatalakayin dito is number 1, spiritual death. Physically alive but separated from God. So, sinasabi dito na isang tao ay maaaring buhay pa sa katawan, ngunit patay na sa espiritu dahil sa kasalanan. Ito ang kalagayan ng lahat ng tao bago sila iligtas kay Jesus Christ. So, spiritual death, physically alive but separated from God. Number 2, physical death. Ito yung nararanasan ng mga tao. Ay, nakikita din natin yun. Is physical death. The spirit separates from the body. So, ang physical na kamatayan ay isang hindi may iwasang bahagi ng buhay dahil sa kasalanan ni Ilan. Ito ang paghihiwalay ng ating espiritu sa ating katawan. So, number 3 is internal death. Ito yung final and eternal separation from God. So, ito yung ang pangwakas na parusa sa mga tumatanggi kay Jesus Christ ay walang hanggang pagkakahiwalay din sa Diyos na tinatawag na ikalawang kamatayan. So, internal death, final and eternal separation from God. So, bilang application, number 1 is commune with God daily. So, sinasabi ito, dahil may spiritual na kamatayan, kailangan manatili tayo malapit sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pag-pray, pagbabasa ng Bible, and syempre yung pagsunod sa kanyang mga utos. So, commune with God daily. So, number 2 is put your hope in the return of Christ. So, kahit na hindi natin maiwasan yung physical na kamatayan, ipag-asa naman tayo magbuhay ng muli kasama ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang pagbabalik. So, put your hope in the return of Christ. And last is trust Jesus, our eternal life. So, si Kristo lamang yung tanging nag-iisa at tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. So, dapat tayo magtiwala sa Kanya upang maiwasan natin yung panghababoy ng pagkakaiwalay sa Diyos. So, sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." So, ayun nga, trust Jesus, our eternal life. So, yung devotion na to ay sinasabi, lahat naman tayo isaharap sa physical na kamatayan. Ngunit sa pamagitan ni Jesus Christ, maaari tayong maligtas mula sa spiritual na walang hanggang kamatayan, yung dagat-dagat ang apoy na sinasabi. So, dapat tayo mamuhay na kaugnayan sa Diyos, umasa sa pagbabalik ni Jesus Christ at magtiwala sa Kanya bilang ating buhay na walang hanggan. So, ayun namin ang aking natunan sa daily devotion. Naway yung natunan ko yan na i-share na apply sa ating buhay. Thank you sa pagpinit. God bless po sa ating lahat.